What's up mga loko-loko, magandang gabi. Naalala ko lang, no. Kaya iba-vlog ko kasi sobrang saya ko. Kasi meron tayong bago. Sa wakas, mapapalitan na. Kasi dumating na yung plaka bago mag 10 years. Kasi next year 10 years na to eh. Nakuha ko to 2006. February 2006. Ito yung second batch ng NMAX na dumating dito sa Pilipinas. Yung first batch kasi nung lumabas yung NMAX, patayin muna natin. Nung lumabas yung NMAX 2005 ba? O kasi nakuha ko to 2006 na February. Hindi ko na maalala. Basta ganun. Pero yung una kasi si boss ang bumili, unang-unang NMAX. Yun yung mga first batch talaga ng NMAX. Tapos ang nangyari si boss Ninong kasi yun eh. Nung yung Raider ko na 150, sobrang mahal na mahal ko talaga yung Raider ko na yun. Napakatagal ko rin naging motor yun. Ay hindi pala, sobrang matagal din. Mga ilang taon din na gamit ko yung motor na yun. Pasensya na pala sa kalat yung mga pampatubig natin nandito pa at hindi na naman nagagawa yung tubig natin at busy na naman ang lahat. Pasundot-sundot lang kasi. Balik tayo doon kung paano nakuha tong NMAX na to. Hindi ko maalala kung nakwento ko na ba to. Itong NMAX na to, inuman lang kami nila boss nun sa Mandaluyong. Uminom kami dyan sa may Mandaluyong sa ano bang, hindi sa 11 tables eh. Basta may inuman kami dyan. Tapos nung may amats na si boss, inoperan ako na sabi niya, ikaw ba bunso, hindi ka ba magpapalit ng motor mo? Sabi na gano'n kasi maganda yung NMAX. Teka lang ha, may mga nagabunganga kasi. Oh, nagablog ako dito eh. Kukwento ko, nakakalimutan ko tuloy. Excited ako kasi may bagong ano, kaya kinukwento ko kung paano ko nakuha to. Nakalimutan ko na naman. So yun, nandun nga sinabi ni boss na hindi pa daw ba ako magpapalit ng motor. Sabi ko, hindi ako magpapalit ng motor boss kasi itong Raider talaga gusto kong gamitin. At saka malaki-laki na yung gastos natin doon sa Raider kasi uso pa nun yung karga ng karga sa motor. Kung ano makita mong hanggat may sumisibak sa'yo sa kalsada, hindi ka talaga makukontento. Kaya sabi ko, hindi na boss, hindi ako magpapalit ng motor. Adi inom ulit. Tapos mamaya sabi ni boss, sabi niya, magkano ba sabi niya yung mga bentahan ng ganung motor ngayon? Sabi ko, hindi ko alam boss kasi hindi ako pero sabi niya yung presyo ng motor mo sa tingin mo. Sabi ko, siguro boss, mabilisan, kung kunyari bibenta mo ngayon mga within 1 week mabibili. Sabi ko, mga presyo lang dun, mga 50 siguro. Mga ganun lang presyohan nung time na yun. Sabi ni boss, sabi niya, benta mo yon, bigay mo sa akin 50, bigyan kita NMAX. So hindi ako parang natameme ako, hindi ako nasagot. Sabi sa akin ni boss, lugi ka pa? Nag-isip ka pa? Adi sabi ko, sige boss. Tapos sabi niya, yung bodyguard niya, tinanong niya, ikaw anong motor gusto mo? FJ naman daw. Sabi niya, sige bukas. Ano yun Friday yun. Friday. Bukas, dalawa, pumasok kayo, hanapin nyo, puntahan nyo ako dito. Ay, puntahan nyo ako sa bahay ko. Tapos, maghanap tayo ng motor. O yun, ganun lang ang naging usapan. Tapos bukas, kinabukasan, Saturday, pinuntahan namin si boss. Naghihintay na siya dun sa baba ng Paragon. May parang may kapihan na dun sa kabilang side nung time na yun Tapos yun nga, sabi pupungas-pungas pa, sabi niya, bunso, nabudol mo na naman ako kagabi. Sabi niya, nagkukwentuhan lang tayo, magkaka-NMAX ka na. Nung time na yun, ano talaga, sobrang hirap talaga maghanap.
Dami ko nang tinawagan ng mga tropa ko na kung saan saang shop. Walang makuha. Tapos may nakausap pa ako. Taga-Infanta naman. Taga-Infanta. Mas mura sana doon. Ang price nung NMAX that time ay 125 ata. 125,000 lang. Nung time na yun. Lang. Kasi kumpara mo ngayon. Kaya nasa 150 na ata ang mga motor ngayon. Hindi ko na rin alam eh. Kaya ang sabi ni boss, ang layo masyado. Pero kami, willing na kunin namin yung mga motor na na bibilin. Bakit nga ba na yun? Kasi 3 motor yung nilabas, yung sa akin, yung sa bodyguard niya, tsaka bumili ulit si boss. Yung anong nangyari doon. So, yun. Nung di gabi na naman, inom na naman, putik na yan. Di wala nang pag-asa, sabi ni boss. Di paano yan? Hindi tayo makakabili ngayong araw. Antay na naman tayo kung kailan dating ng NMAX. Merong kaya tropa na nagpasa sa akin ng number ng ng dito sa Pasay. Premio Pasay. Yan. Kaya nung nakontak ko gabi, nagdi-deal kami doon. So sabi ko, kahit mag-down ako ngayong gabi or kahit saan pwede silang puntahan, basta mailabas namin yung motor kinabukasan. Sabi ko, 3 yung kukunin namin. At saka ayun, naputol, napuno yung cellphone ko. So, nasaan na ba tayo? Ayun, kinabukasan, magang-maga, hindi, linggo yun, kahit linggo. Nagpunta kami doon, kasama ko si Kuya Aris, si Kuya Ian. Sumalangit naman ang kaluluwa ni Kuya Ian. Kinuha namin yung motor ni boss. Motor ko, motor ni boss, at yung isang FZ. Kasama ba? Si Kuya John pala. Si Kuya John, si Kuya Aris. Yun. Hindi nyo naman pala kilala yun. Ba't binabanggit ko pa yung mga pangalan? Nakuha namin. So, 3 motor yung nilabas namin. February na yon. So, next year, 10 taon na yung NMAX, Lolo NMAX na to. At, ito lang pala yung iba-vlog ko. Napunta na kung saan-saan. So, ito na. Hindi ko nga matandaan kung anong plaka na to. At, etong plaka na to, nalaman ko na, kahit luman-luma na pala, nagkakaroon pa rin ng plaka kay Ate Arnelyn, asawa ni Kuya Ian. Ayan, sabi niya, kasi nakita kong post niya, nagkaplaka na yung motor niya. Ayun pala. Sabi ko, paano nagkaplaka? Just tinuruan niya ako. Tapos, walang delivery nito ata dito sa San Jose. O basta parang ganon. Pinabagsak ko pa to kay Derek. Shoutout kay Derek. Sa Bulacan. Kaya yan Ay wala, address ko pala to. Yan, sa Santa Maria, Bulacan. Sa Santa Maria yan. Nakabagsak. Ayan Santa Maria. Doon ko pinabagsak. Para lang mapadala dito. Anyway, buksan na natin. At kaya kwento ko lang yung boss ko na yun. Yung boss ko na yun, Boss Ninong, ano na yun? 6'1" ata yun. Tapos, hindi marunong magmotor yun. Tinuruan lang namin. Naalala ko dyan sa Paragon. Yung isang driver niya, naghanap ng scooter na pwede niyang maturuan. Isipin mo yung 6'1" nakasakay sa Scoopy. Naalala ko talaga yun. Scoopy. Tapos, nag-drive lang siya. Nakabuntot kami yung sasakyan. Tapos si boss, talagang tigas na ganun. Parang nakapocket bike lang si boss eh. Tapos pag uwi ng Paragon, kinabukasan, tinawagan ako. Bunso, punta ka dito. Yung Yamaha nun, nasa Mandaluyong pa. Yung time na yun. Malapit, walking distance lang sa opisina namin. Bunso, labas ka muna dyan. Punta ka dito sa Yamaha. Tulungan mo ako. Pagdating dun sa Yamaha, sabi niya, bossing, siya yung mag-uwi nung Scoopy. Hindi Scoopy. Yung retro din ng Yamaha, nakalimutan ko na mukhang Scoopy din. Yung Scoopy, Honda yun eh. Anong ang
ano yun, mamaya maalala ko yan. Ganun din. So, napakaliit din. May picture pa ako nun eh. Hanapin ko pagka sinipag. Kulay orange. Tapos, edi nilabas ko. Inuwi ko yun. Dinala ko lang ng Paragon. Di tuwan-tuwa si boss tuwing umaga. Nagpa-practice yun. Madaling araw daw siya nagpa-practice. Parang walang sasakyan. Paikot-ikot lang siya. Tapos, panay ang kwento. Yun na daw ginagamit niya pang gym. Mabilis daw. Less traffic daw. Tapos pagka weekend, ang sarap daw magmotor-motor. Tapos, sabi niya, nakita ko bunso yung sarili ko. May dinaanan ako dyan sa sa Ortigas ba yun? O bandang Mandaluyong pa rin. May nadaanan ako dyan, sabi niya. Pagtingin ko sa salamin ko, parang wala akong motor. Liit pala nito. sabi ko, boss. Sabi niya kuha akong NMAX. Before pa kami bumili nito. Sabi niya kuha kaya ako ng NMAX. Sabi ko, sayang naman boss. Hindi, sabi niya benta mo yung motor, 1 week old lang. Tapos parang less 15k agad ata. Kaya pag post no, nakuha agad yung motor ni boss. Tapos naglabas agad ng NMAX yun. Bumili ka agad ng NMAX. Di tuwan-tuwa. Sabi niya, sarap pala nito, no? Sabi niya, ibang-iba pala pag malaki yung motor. Ibang-iba yung pakiramdam mo. Sabi niya, parang mas safe ka. Sabi ko, boss. Di yun medyo sanay na siya. Nagagamit-gamit niya na. Tapos, parang malapit na siya sa Paragon. Sa traffic, sumisingit-singit na daw siya eh. Nasabit dun sa sa side mirror. Side mirror ng kotse. Ngayon, nakikiramdam daw siya. Panay daw tingin ng driver sa kanya. Di siya tumitingin. Laking tao ni boss. Di rin siguro masita ng driver. Nabasag yung side mirror niya. Tapos, pumunta siya ng Yamaha ulit. Dahil bibili siya ng side mirror. Na-sale stock ngayon. Na-sale stock nung sinong magaling na ahente doon. Bibili ng side mirror. Bumili ng side mirror, tapos bumili ng T-Max. Ayun, bumili ng T-Max. Ganun lang. Grabe talaga yun si boss. Nakapag-drive ako ng T-Max, di ko abot. Doon sa parking area ng Paragon. Parang sa 6th floor ata. 6th floor ba yan? Tinawag ako. Sabi niya, bunso, tignan mo to. Naku, bagong-bagong T-Max. Sabi niya, testing mo. Sabi ko, hindi ko abot yan, boss. Kahit doon ako sa may pinaka-baba niya na gano'n, hindi ko talaga abot. Hindi, sabi niya. Hawakan ko. Alam mo yung parang batang, So, lang. Yung basta pagtayo lang, napakabigat talaga ng T-Max. Pag start ko, tumakbo na. Tapos nung iinto, inalalayan niya lang ulit. Ganda talaga ng T-Max. Tapos, 2 months lang yun. 2 months lang T-Max. Nabibigatan daw siya. Pinabenta sa akin yung T-Max. Parang ang tinakbo lang ng T-Max, parang 2K lang. Kasi binrake in pa pinabreak in niya pa ata doon sa driver niya. 2K lang yung tinakbo. Tapos, pinabenta niya sa akin ng less kagad ng 100,000. Tapos, kinausap ako nung buyer, pumunta doon. Sabi niya, kausapin ko daw si boss. Sabi ko, sir, pagka po sure buyer na, saka lang daw makakausap ni boss. Pinakita ko yung T-Max, pinatest drive ko sa kanya doon sa parking. Tapos sabi niya, kausapin niya daw si boss at tatawad siya. Sabi ko, naku boss, hindi na makakatawad yun na yun. Sabi ko, pagka daw magbabayad na kayo, bababa siya. Pero kung kakausapin lang siya, hindi na daw. So yun, sabi niya, tara, bangko tayo. Pumunta kami sa bangko. So magbabayad na siya, kailangan ng pumirma. Tinawagan ko si boss. Sabi ko, boss, dito kami sa bangko. Bumaba si boss. Tapos sabi niya, boss, tindi nitong bata mo. Sabi niya, kahit anong tawad ko, sabi niya, sinusuhulan ko na nga. Binibigyan kasi ako ng 15k, bawasan ko pa daw yung sasakyan ng another 50. Kasi ako naman daw yung kausap. Sabi ni boss, kahit anong tawad ko, boss, kahit hanggang 5,000 na, hindi na pumayag eh. Sabi niya, abutan ko pa siya, ayaw pumayag eh. Ang sagot ng boss ko, sabi niya, pag nabenta ko to, bibigyan ko NMAX yan eh. Sabi niya, kaya pala kahit anong gawin ko. Ayun, balik tayo. Ito na yung plaka natin. May plaka na tayo. Grabe ganito naman pala ang plaka ngayon, di ba?
Yung motor bulok, pero yung plaka bagong-bago. Ayan oh. May pirma pa ni Oliver. Ayan. Oliver, kilala nyo ba si Oliver? Si Oliver. Oh, tagagawa yan ng ano sa plate making planta. Sa planta pala to. Oh, yan. Oh, di ba? Napakalupit. Napakaangas. So, yun. Mapapalitan na natin yung plaka natin. Napakatagal na panahon. At saka, yun oh. Oh, napakatagal na ng plaka natin yan. Eh ngayon, meron na si Sir Jun dyan. Oh, shoutout kay Sir Jun Trabucon. Nung nagpagawa siya ng keychain na ganito yung nakalagay, binili niya. Pinaubaya ka na sa kanya. So, kanya na yan. Eh, hindi na tayo yan eh. Ito na. Tapos ito, itong tornilyo na to na ano to, copper. Copper nga. Oo, copper, tama. Ano to, gawa to nung igso ko. Si Bagroy. Doon pa to sa Raider ko nung nagbabarko siya. Actually umiikot ito eh doon nung nasa Raider. Ano to, LSC. Tapos ito yung manubela ng barko. Dalawa yan. Yan. Bigay niya yan. Yan. Umiikot to doon sa Raider kaso. Yan. Napakatagal na nito. Kasi kung 10 years to, yung Raider ko ay parang nasa 4 na taon ba? Oh, 2016 pala to, hindi 2006. 2007 yung Shogun Pro na itim. Tapos napalitan nyo ng Raider 150. Yung Shogun, na-vlog ko yun dati dito kay tita. Na parang gusto nga kunin eh, kaya lang baka magalit pag kinuha ko eh. Wala ko pang bayad eh. So, yun na. Yan oh, grabe naman. Ay, titik. Oh, sige, try natin kapit. Ayun oh. Ito yung napupunas-punasan ko, makintab. Ito namumuti. Kahit punasan yan, wala talaga. So, yung ginagamit natin actually para sa mga black part ng ano yun, lalo yung mga ganitong ABS. Itim na itim talaga, tas punas ka na lang ng punas para mawala yung mga galbok kasi sobrang dulas niya. Pero ito, kahit punasan mo yan oh, wala yan talaga. Pero pag ginamitan mo doon, itim na itim talaga yan. Teka, punasan natin. So, ayan. Ito yun oh, ginagamit ko. Yan, lalagay ko yung link. Labo ah. Ayan oh. Tapos, spray mo lang sa basahan. Ayan. Tapos yun siya. Sayang kung araw sana ito. Mas kitang kita eh. Teka. Lipat natin sa front camera. Tapos hindi pala pwedeng magamit ang flash kasi battery low daw. Daming problema. Ay nako. So yan. Hindi masyadong makita pero yan oh, ano yung pamumuti-muti niya. Dami nang natalakay dito sa vlog na to. Ayan oh, pantay na yung kulay niya. Ayan. Mula sa chismis, paglalagay lang sana ng plaka, napunta sa chismis, napunta sa pagbebenta ng produkto. O yan. Okay. O. Tuloy na natin. Dito lang, yung mga black part. Ganda nito sa mga black part talaga. Pati sa ano, sa Ton, hubo ko nga ton para kita sa vlog ko. Pati yun sa ano, sa gulong ng sasakyan, tsaka yun sa dashboard na itim yan. Ganda nito tapos matagal siya mawala. Kay Lolo Papa ito rin pinapagamit ko eh. Kasi punas ka lang ng punas talaga. So ito na yung ating plaka. Mainit-init pa. Oh, ito siya oh. Ito siya oh. Oh, diba? Yan yung LC niya. Yan oh, bukas na natin pakita ng maayos to. Oh, may ikot yan. Oh. Ganda to. Thank you kay Bagroy. Lagyan na natin siya dito.
grabe. Bagong bago. Talo pang bagong labas sa kasa. At least, bukod sa bagong coolant at langis nito, bagong impeller. Kasi nagpalit ako at nagtutubig at langis na eh. Bago rin ang ano, ang plaka. Diba? Di bali ng bulok. Bago naman ang plaka. So, yan. Nagpahinga muna ako. Gumagawa ako ng mga notepads eh. May order si Doc Lord ng ano. Suking customer ko yun si Doc Lord. Nagpagawa ng personalized notebook. Pakita natin. Ting! To! Doc, nilagay ko ah. Hindi ko ipapakita yung mga page nung ano niya, nung personalized na notebook niya kasi secret yun eh. Tapos notepads naman nagpapagawa din siya. Hirap naman. So baka may interesado rin sa inyo dyan ha. Kayong mahihiya, pwede kayong magpagawa. Order mga notebook inyong mga anak. Yan, pwede. Pagawa na kayo. Pwedeng naka-staple lang siya, pwedeng ring bind. Ito mo, gawin nating hardbound. Yun o, grabe. Baka tumulin to. Bago plaka. Napakaangas. Yan, gitna lang natin. Dapat gitna kasi bago plaka. Yun o. May QR code pa. Dapat siguro nilagay kong QR code dito, yung QR ng ano ko eh, GCash. Para ada QR ng ano, LTO officer o ng kung sino man dyan. Lalabas GCash ko. Yun. Pakalupit. Tikim ka ng bago. Gasolina na lang at langis ang bago sa'yo. Nabakas ang tornilyo. Pet. After 10 years, napalit na. Bagong plaka. Napakaganda. Oh. So, yun lang. Teka, magdadaan mo na dito. Yan, dami commercial. Ang laking pizza, di-deliver na. So, yun lang. Kung saan napunta itong ating vlog na isi-share ko lang sana yung kasiyahan kung meron ng plaka ang aking motor. Yan, bagong bago. Mainit-init pa. Actually 2 months na dito yan, na ngayon ko lang ulit naalala. 2 months ba? O 3 months. Basta ganun. So yun lang ating chika ngayong araw. Maraming salamat po sa lahat ng nakatapos na naman ng walang kakwenta-kwenta vlog. At ito ang inyong host na walang kakwenta-kwenta.